Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating daily morning devotional. At sa umaga pong ito, tayo po ay pangunahan ni Brother Jefferson Buko sa ating pong pag-aaral. At bago po yan, tayo po muna ay umawit na ating opening song at susundan naman po ito ng opening prayer. Sa punto pong ito, tayo na po ay umawit ng may kagalakan para po sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming nasa langit, muli po kami magpapasalamat sa bawat kalakasan na muli niyo pong ipinagkaloob sa amin. Gayon din po sa pag-iingat at paggabay sa amin sa buong mundo. At sa umaga pong ito, sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita, ay muli po namin inihiling na ang inyong banal na presensya ay simahan po mga kami at buksan po ang aming mga puso at isipan upang ang mga mensahe po na ang pong mapapakinggan ay amin pong lubos na maunawaan at may tatak na sa aming mga puso at isipan, amin nawa itong may sa kabuhayan upang maging liwanag po kami sa mga taong aming mga makakasalamuha. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag-aaral. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay may pamagat na The Resurrection to Immortality, June 26. Sa book pa rin po, ang The Faith I Live By. Sabi po sa ating key text na ating makikita sa 1 Thessalonians 4 verse 14, it says, For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. Sabi dito, to the believer, Christ is the resurrection and the life. In our Savior, the life that was lost through his sin is restored. For he has life in himself to quicken whom he will. He is invested with the right to give immortality. The life that he laid down in humanity, he takes up again and gives to humanity. So, sabi dito na sa mga tao o bayan ng Diyos na naniniwala sa ating Panginoong Kristo, na sa mga tao na sumusunod sa Kanya, na kanilang paniniwalaan na ang ating Panginoong Kristo ang source ng ating buhay, no? At ng ating pag-asa, no? Dahil kung ating nga pong maalala na dahil sa kasalanan, no? Dahil
pumasok ang kasalanan sa mundo, ay nagbigay ito ng kamatayan sa mundo nating ginagalawan, no? At maging ang mga tao ay nasira yung kanilang mga buhay na imbis na sana ay ito ay naging matuwid. No po? Pero dahil po sa pagmamahal ng Diyos sa atin, no, kanyang binigay, pinadala ang kanyang bugtong na anak na Kristo na may kapangyarihan ng magbigay po ng buhay at ng panibagong buhay sa atin, at tayo po ay makatanggap naman ng kaligtasan, no? Doon nga po nakita natin na ang ating Ama ang tunay na manlilikha at nagbibigay ng buhay sa atin, no? At kung ating nga pong maalaala ng ating Panginoon, no, nung siya po ay nag-sacrifice, inialay niya ang kanyang sarili upang sa kaligtasan ng sangkatauhan, no po, siya po ay namatay at muling bumangon. At dito niya po pinakita na kanyang kapangyarihan, no, na sa pamamagitan po niya ay sa pamamagitan ng kanyang pag-alay na tayo po na nagkakasala, no, ay makakatanggap po ng walang hanggan na buhay, at yung buhay na kanyang sinakripice sa sangkatauhan ay ito ay ibibigay niya sa atin na naniniwala sa kanya, no po. Kumbaga, na-conquer po ng ating Panginoon yung kamatayan, at para malaman naman natin, naniniwala sa kanya, na kapag tayo po pala ay nagsisi at tayo po ay nagpasakop sa ating Panginoong Kristo, ay expect na po natin na tayo po ay may pag-asa na makatanggap po ng walang hanggan na buhay. Sa kasunod, sabi dito, when Christ comes to gather to himself those who have been faithful, the last triumph will sound, and the whole earth, from the summits of the loftiest mountains to the lowest recesses of the deepest mines, will hear. The righteous dead will hear the sound of the last trump, and will come forth from their graves. Yan. So, ayun nga po, na nung ang ating Panginoon ay bumalik upang kaniyang kunin ang kaniyang mga faithful na tagasunod sa kanyang tahanan, no, ay nga po, nakapag po ang ating Panginoon ay muling bumalik sa ikalawang pagbalik niya, ay tayo na mga faithful na sumusunod sa kanya, o yung kanyang bayan na nag-aangkin na mga tagasunod niya, ay tayo raw po ay makakarinig ng isang malakas na trompeta, na kung saan itong tunog ng trompeta ay maririnig ng bawat tenga na ng bawat tenga, no, maging tao or maging mga hayop. Ito po. And no matter where people are buried, no, kahit yung mga taong nakalibing sa mga matataas na mga lugar o sa mga mababa na mga lugar, kumbaga nasa underground man sila nakalibing, ay kanilang maririnig, no, yung trompeta na iyon kung sila ay mga righteous na mga tao. And ayun nga po, no, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Ama, ay ang lahat ng mga naging tapat sa Panginoon na namatay, no po, ay sila raw po ay bubuhayin sa kanilang higaan, at kanilang makikita ang ating Panginoong Kristo. At ito po yung moments na kung saan na lahat tayo ay magkakaroon ng kagalakan, kasiyahan sa ating mga labi. At ito po yung marks ng beginning ng ating eternal life na kasama ang ating Panginoon, no? Kaya nga po, sa lahat ng mga tao na
nananatiling faithful sa ating Diyos at nangangarap na sila pa ay makakasama sa resurrection at makakatanggap po ng kagalakan kasama ang ating Panginoon, ay sila ay dadalhin ng Panginoon dun po sa kingdom na na inihanda sa atin ng Panginoon para sa mga taong nanalig sa Kanya nung tayo pa ay nasa lupa. All come forth from their graves, the same in stature as when they entered the tomb. Adam, who stands among the risen throng, is of lofty height and majestic form. In stature but little below the Son of God, he presents a marked contrast to the people of later generations. In this one respect is shown the great degeneracy of the race. But all rise with the freshness, vigor of eternal youth. The mortal, corruptible form, devoid of comeliness, once polluted with sin, becomes perfect, beautiful, and immortal. Restored to the tree of life in the long-lost Eden, the redeemed will grow up to the full stature of the race in its primeval glory. So, sabihin po nito na kapag ang mga righteous na mga tao ay muling nabuhay, sila po ay muling naibangon sa kanilang mga libingan, no? At kung ano po yung kanilang itsura nung sila ay namatay, kung ano yung kanilang mukha, kung ano yung kanilang edad nung sila ay namatay, ay ganun pa rin yung kanilang itsura kapag sila ay bubuhayin na ng ating Panginoon. Kung si Adam, no, na unang lalaki sa mundo na nilalang ng ating Diyos, at kung siya ay namatay, no, na may matangkad at malakas na katawan kumpara sa mga tao ngayon, ay ganun din yung kanyang pagkabuhay sa hinaharap. Kaya po, kung tayo ay namatay na dala-dala natin sa ating puso ang pag-ibig natin sa ating Panginoon, no? Dala-dala natin sa ating mga karakter ang fruit of the Spirit, na po, yung mga ugali na dapat ay mayroon sa atin, no? Ay ganun din po tayo kung tayo ay bubuhayin ng ating Panginoon. Yung ating mga katawan, kung tayo man ay may sakit, no? Yung ating mga edad, at yung ating kasalanan, no? Ay ito po ay lilinisin ng ating Panginoon, no? At tayo po magiging isang magandang nilalang at mayroon na immortal na katawan, at yung ating mga sakit sa ating mga katawan ay matatanggal na, at maging yung ating kasalanan ay mabubura na po. And sa bagong langit at lupa, na kung saan doon tayo maninirahan, no? Ay tayo daw po ay magkakaroon ng kagalakan sa pagpapala, which is yung eternal life na pangako sa atin ng Panginoon, no po. And by that, yung ating sarili ay mare-restore ng kaluwalhatian at ng perfection ng ating Diyos, no po. And dun nga po, nung nakita natin na ang plano po pala ng Diyos ay hindi lamang tayo ay maligtas mula sa kasalanan, bagkus ang plano rin po ng Diyos ay tayo ay ma-restore, no? Yung ating mga katawan, yung ating mga pag-iisip, at maging yung ating mga pag-ugali. Ito ay kanyang i-restore at upang maging perfect tayo, no po. So ganun po yung pag-ibig ng ating Diyos sa atin. The living righteous are changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the voice of God they were glorified. Now they are made immortal
and with the risen saints are caught up to meet their Lord in the air. Little children are borne by the holy angels to their mother's arms. Friends, long separated by death, are united never more to part, with the songs of gladness ascend together to the city of God. Ayun po, kung ang ating pong Panginoon ay muling bumalik na, ay yung mga faithful na believers na na buhay pa sa mundo, ay sila raw po ay babaguhin instantly. Na yung ating mga, kung tayo man ay nasumpungan, or kumaga tayo ay nandatan natin na tayo ay buhay at dumating, bukas dumating ang ating Panginoon, no po? Ay yung atin daw pong mga mortal na katawan ay magiging immortal at tayo po ay hindi na kailanman mamamatay, no? At tayo na mga righteous na mga believers ay makakasama natin yung mga righteous people na mga namatay nung mga unang panahon or yung mga hanggang ngayon na namatay sila, no po? Yung mga sabi dito na tayo daw po ay makakasama rin, ay makakasama nga ng mga namatay ng mga righteous at ating mamimit personally ang ating Panginoon doon sa alapaap. No po? At ito po yung magandang klase ng reunion, no po? Na yung ating mga pamilya sa lupa, yung ating mga kaibigan na na-separate mula ng ating kamatayan ay muling ibabalik at pagsasama-samahin po tayo. Na yung mga tulad nga po ng mga bata, sila ay namatay, sila po ay marireunite sa kanilang mga loved ones, no? Tayong lahat ng mga kasama na naligtas ay mapupuno po tayo ng kagalakan, ng kapurihan. Tayo ay lahat ay na mga na-redeem ay sama-samang magta-travel together with Jesus to the heavenly city. Na kung saan sa heavenly city ay tayo po ay hindi na kailanman mahihiwalay pa. All the precious dead, from righteous Abel to the last saints that dies, shall awake to glorious immortal life. Ayun po, ayun nga po, no, na lahat nga po ng mga taong faithful na namatay, no, na po yung mula po kay Abel, no, na siya po ay first righteous man na na-mention po sa Bible, no, at hanggang sa mga last believer na namatay bago sa pagdating ng ating Panginoon ay silang lahat ay bubuhayin sa kanilang higaan, libingan, at hindi na sila babalik pa sa kanilang mahinang mga katawan, mortal na katawan, bagkus sila ay makakatanggap ng immortal na katawan na may kaluwalhatian, at hindi na po tayo kailanman makakaranas pa ng mga kapighatian, mga uri ng sakit sa katawan, mga yung katandaan, at maging yung kamatayan, no po? And this resurrection is God's promise to all people na nagtitiwala sa Kanya. At ito pong promise na ito ay isang pag-asa na dapat po nating tularan, no po? Na habang tayo po ay nabubuhay pa, ay meron po tayong goal, which is yung makarating sa langit at makasama yung ating Panginoon at ang ating Ama. No po? And ayun nga po, dito po sa ating devotional, ay nakita nga po natin ng ating Panginoong Kristo ay may kapangyarihan po siya upang tayo ay bigyan niya ng walang hanggan na buhay kung tayo ay faithful naman sa Kanya. And when He returns nga po, the righteous na who died will be resurrected. And yung mga living righteous ay sila naman ay matatransform
mula sa kanilang mahihinang mga katawan. At ang lahat ng bayan ng Diyos ay sama-samang magre-reunite forever in perfect, immortal life with Him. So dito na po nagtatapos ang ating devotional. Muli, tayo po ay napaalalahanan at magpatuloy sa ating gawain na niatang ng Panginoon sa atin at magpalakasan upang sa pagdating ng ating Panginoon ay tayo ay makasama sa langit na bayan. Muli, magandang umaga sa ating lahat and God bless us all. Thank you. Maraming pong salamat, Brother Jefferson, sa pangunguna sa umagang ito at sa pagbabahagi ng mangyayari sa mga tapat na mananampalataya. Kaya nawa po ang bawat isa sa atin ay atin pong pagsumikapan na maging tapat hanggang sa wakas, nang sa gayon ay magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan kasama po ang ating Panginoong Hesukristo. At sa punto pong ito, tayo na po ay dumako sa ating closing song at susundan po ito ng closing prayer. Ama naming banal na sa kataas-taasan ng mga langit, kami po lubos na nagpapasalamat sa inyong paggabay at proteksyon po sa amin sa buong gabi sa inyong pagtulog at kami po ginising sa umagang ito at muli po ay nakapakinig ng inyong banal na salita.
Naway ang mga mensaheng ito, Ama, ang humubog po sa aming mga buhay. Ito po ay tumanim ng malalim sa aming puso't isipan, maging gabay namin sa pang-araw-araw habang kami po ay nabubuhay dito sa sanlibutan. Maraming salamat po sa mga biyayang ang pinagkaloob sa amin. Patawad po ako sa pagmamalasumpungan at pagkukulang at pagkakasala. Ito po aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming po salamat sa mga nakasama namin sa umagang ito at muli ko po kayo inaanyayahan sa ating pong daily morning devotional tuwing alas 5 ng umaga at mamaya naman po para po sa ating Vesper Worship program sa ganap na alas 6 ng gabi. Muli po, magandang umaga at pagpalain po tayo.